Napatitig ang babae sa matanda na binubuksan ng card. Ang kanyang hindi na ibalik na card ay isang 7. Agad niyang itinaas ang kamay niya. Pagkiling ng baba at pagkumpas, makipag-usap sa boss gamit ang sikretong code. Maghanda upang maglaro ng magkasama, 10 milyon mula sa matanda, at nakita ito ng dakilang alagad ng matanda. Agad na sabihin sa matanda na huwag nang sumugal. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi siya naging masaya. Kung hindi ka manalo, umuwi ka at magpahinga. Hindi ako matatalo, talagang matatalo kita. Pero sa totoo lang medyo lasing na ako. Nagdahilan tuloy ang matanda na lasing na lasing. Hanapin ang iyong munting alagad na si Cao Tian. Iutos sa kanya na buksan ng card para sa kanyang sarili. Katabi, sumenyas ang babae na kalad ka rin. Nang pumasok si Cao Tian, nagpapanggap lang siya. Mukhang newbie. Sadyang paghaluin ang dalawang baraha sa kamay. Nalilito ang mga kalaban at pinababa ang kanilang mga depensa. Naku, nakalimutan ko kung aling card ang hindi na ibalik na card. Siguro, pwede ba? Sumenyas ang amo at diretsong pumayag. Maghanda na maghukay ng butas para sa kanya. Ang mapait na tsa ay wala na. Pagkatapos ng katapusan, pumili ng card 7. Gawing mukha ng card ang isang Shansu card. Sa oras na ito, ang kalbong ulo sa tabi niya ay naglabas ng isang pares ng J. Kinakalkulan niya na hindi mananalo si Cao Tian. Nagiging 5 Shanzi card. Itaas ang iyong kamay at tumaya ng 2 milyon. Tingnan mo, matukoy kaagad. Nahanap ito ng matandang nagtanong nito. Hindi siya pwedeng maging straight. Kaya naman, sinadya kong binuksan ang artikulo. Magkunwaring confident. Hindi lang ayon sa 2 milyon. May natitira pang 3 milyon. Ipalagay sa kalbo na siya ang trump card. Ton 2 and 2, pinakamalaking mesa. Sa totoo lang, si Cao Tian ay mukhang may kumpiyansa. Talagang walang lakas ng loob na kunin ng mga amo. 10 milyon para ipagsapalaran at buksan ng isang card. Ang mga natakot ay isa-isang sumuko sa laro at tumangging sumunod. Sa sandaling ito, ngumiti si Cao Tian. Hey, swerte mo, nanalo ako. Pares 8. Ito ay si 2 and 2. Nang makitang inilabas ni Cao Tian ang isang pares ng numero 8. Magkunwaring panalo, nagalit ang malaking tao, ngunit isipin muli, wala nang nagawa ang batang ito. Ang galing talaga ang nanalo sa taya, dapat niyang tanggapin ang pagkatalo. Kapag nagsimula ang ikalawang round ng pagsusugal, napatingin agad ang amo sa babae. Ulitin ang trick, umupo siya sa tabi ni Cao Tian. Tingnan ang artikulo, baguhin ang password. Senior brother patungkol sa bagay na ito, agad na ginawa ang aksyon. Palihim na sabi ng babae, ang sandali ng pagtingin sa mga card. Direktang magdala ng upos ng sigarilyo, binaril sa eyeball ng babae. Biglang nagdilim ang mga mata ng babae, walang makita. Sinamantala ni Cao Tian ang pagkakataong tingnan ang kanyang mga baraha, tapos tumaya ng 300,000, 1.7 milyon pang taya. Hindi matukoy ng amo ang pagkakaiba. Ano ang mga card ni Cao Tian? Maaari mo lamang isuko ang laro at hindi sumunod. Ngunit naisip ng kalbong matandang lalaki si Cao Tian, gamitin ang trick ngayon lang para manalo. Gayunpaman, ang kanyang mga card ang pinakamalaki sa laro, kaya sinundan niya ang 2 milyon. Kapag nagsimulang ibigay ng dealer ang mga card, diretsong tumango ang kalbong ulo, lahat ng chips sa mesa. Nakita ito ni Cao Tian, lubhang kalmado kung tutuusin. Akala ng kalbo ay ako siya, siguradong mananalo. Ipinakita ni Cao Tian ang kanyang trump card. Direkta sa 3-2, ang likod ng 2 kalbong mag-asawa. Pagkakabangga ng kalbo, sa galit, bumagsak siya sa lupa. Itinabi ito ni Cao Tian. Magkunwaring tapat at humingi ng tawad sa kanya. Paumanhin, sa tingin ko ang pera ay napanalunan pa rin. Maglaro lang ayon sa gusto mo. Napatingin ang matanda, alamin kong oras na para huminto. Kaya mabilis magpanggap, inaatake sa puso. Gusto kong kunin ang 2 alagad at umalis kaagad. Hindi naghintay ng 3 tao ang amo. Mabilis na umalis, mabilis na ilipat ang 10 milyon. Ang cheque ng cashier ay inihatid kay Cao Tian. Sabihin mo sa kanya na magmadali, dalhin ang matanda upang magpatingin sa doktor. Hindi ko alam kung sino ang taong ito. Winalis ng hari ang lahat ng kasino. At ang matanda, hayaan ang iyong anak na babae na magsanay ng mga kasanayan sa Master N. Ginagamit ko ito mula noong ako ay 9 na taong gulang. Ibabad ang iyong mga kamay sa gatas. Ibabad lamang ng 30 segundo sa isang pagkakataon. Para lang gawin ang kanyang mga kamay. Laging pinakamalambot, pinakasensitibong estado, para sa pinakamataas na antas ng pag-unlad. Gawin mo ang iyong makakaya. Ito ay isang pilak na palayok. Pag nanakaw ng card, tingnan ng maliit na batang babae. Ituwid ang buhok. Pagkatapos ay palihim itong isinilid sa isang pilak na palayok. Hintay ang maputol ang mga card. Itulak sa gilid. Mabilis niyang hinawi ang kanyang buhok. Kunin ang card. Hindi man lang iniisip ng iba ang mga nangyayari. Naging tahimik na lumayo. Nakita ang aking anak na babae na may pamamaraan.
Napakasaya niya. Sunod-sunod ding pinagkadalubhasaan ang kakayahan ng dalawang batang disipulo sa pagsusugal. Nagmalaki agad ang matanda kung ilalagay mo silang tatlo sa mesa ng sugal. Iyan ay tatlong tipikal na makinang pang-imprenta ng pera, kaya agad kunin silang tatlo. Makilahok sa Danbay contest. Naghahanda ang munting alagad ni Cao Tian. Handa nang manalo sa malaking laro. May hibla ng buhok ang dalaga, nakabalot sa kamay ang amo. Sa sandaling kinuha niya ang dice cup, nakatali ang buhok diretso sa gilid ng tasa. Iyon ang susi para sa kanya upang baguhin ang bilang ng mga dice. Gamit ang dice ng babae, hiling 79 o 81 beses, ang numero 345 ay lumitaw sa dice. Ang mga lalaki ay mas direkta sa dice. Iniulat ang mga marka, 345-12, pero katatapos lang magsalita, ang babae agad ay twist ang iyong mga daliri at hilahin ang buhok pabalik. Kaya lang, nagbago ang mukha ng mga dice. Gawin itong 2-3-3-8, sabay-sabay. Sa isang iglap, binawi niya ang kamay at hinawi ang buhok. Nang mabuksan ng dice cup, gulat na gulat ang lalaki. Gayunpaman, naisip iyon ng ama ng dalaga. Ito ay isang panloloko lamang. Ang kanilang ultimate goal ay sumali sa bagong Diyos ng pagsusugal, manalo ng 300 million cash, upang manalo ng mga taya ng maayos. Sinadya ba ni Buwong na gawing mayabang ang kanyang panganay na disipulo? Makipagtulungan sa iyong anak na babae at sa iyong munting disipulo. Tulungan si Cao Tian na malampasan ang lahat ng paraan. Matagumpay na nakarating sa final. Sinong mag-aakalang magiging isa ang Tycoon ng Macau? Ang pinakamalaking pagkatisod sa final. Wala pang kalahating punto. Samahan ng mga manlalaro sa huling laban. Nawala ang lahat at umalis. Pati ang babae ay natanggal. Sa huli, ang amo at si Cao Tian ay mayabang. Bumubuo ng three-way confrontation. Pero wala siyang inutusan. Tingnan mo itong dalawa, hindi man lang titingin sa card. Tumaya ng 5 milyon direkta. Naunawaan kaagad ni Cao Tian. Boss, sinisikap nitong i-overwhelm ang lahat. Tumaya ng 5 milyon. Pagkatapos ay pakilyusan ng isa pang 10 milyon. Pagkatapos doon, hindi na nagdalawang isip pa ang amo. Tumawag ng 15 milyon. Patuloy namang ibabaw. Ngunit ng pagkakataon na ng pangalawang disipulo, nag-alinlangan na naman siya dahil alam niya ang kanyang mga card. Hindi kayang talunin silang dalawa. Ngunit sa oras na ito, nagpadala muli ng senyales si Tian Buong. Sinenyasan siyang magpatuloy sa pagtawag. Ang pangalawang alagad nang makita niya ito, pwedeng tumaya ng 15 milyon. This time boss, nakakuha ng isang pares ng lumang K. Ang pagmamataas ay ang tapat na pagbubuhos ng JQK. Ang Cao Tian ay may pares ng tens. Nanood si boss. Hulaan mo ang mga barahan nilang dalawa. Talagang hindi kasing laki ng dati kong K. Tumaya ngayon ng 50 milyon. Sa oras na ito, si Cao Tian, kapag sinusuri ang iyong card, matanda sa likod niya, gamitin ang iyong banal na mata. Isang tingin at makikita mo na agad. Ang kanyang card ay isang 10 ng mga puso. Instant gesture. Makipag-ugnayan sa hari sa langit. Matapos matanggap ni Tian Buong ang password, gamitin ang iyong mga labi. Sabihin mo kay Cao Trin. At sabihin sa kanya, mga indikasyon. Cao Trin na may pagdududa. Pero sumunod pa rin, bago makita ang hindi nabaling card. Ang tagumpay o pagkatalo ay mahirap matukoy. Ngunit naisip ni Cao Tian, ito ay ibinigay ng sub. Diskarte ni Kuya. Kaya hindi siya nagdalawang isip. Piliin ang itakda lahat para tuluyang madaig ang motibasyon ng amo. Sinundan din ni Cao Tian ang 10 milyon. Suriin mula sa Swiss Bank. Gusto ni Cao Tian na All-in-One. Lahat ng pera sa mesa ng amo. Tiningnan ng amo si Cao Tian ng agresibo. Naghihinala kaagad. Mga card sa kamay ni Cao Tian. Mas mataas pa sa post ko. Nag-alinlangan siya. Huwag maglakas loob na ipakita ang iyong saloobin. At nandito si Cao Trin. Ngunit walang mga pusta. Kahit isipin iniisip ng lahat, kinailangan ni Cao Trin na umalis sa laro. Tumayo si Tian Buong. Mag-cash out ng tseke para sa 25 milyon. Ibigay ito kay Cao Trin. Hayaang tumaya ang dalawang alagad hanggang sa huli. Agad na natigilan si Cao Tian. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ng amo. Dahil natagpuan niya ito, hindi pwedeng manalo sa taya si Kuya. Maraming iniisip ang matanda. Hulaan ko wala akong pagkakataon. Maaari ka lamang magtiklop. At sa puntong ito inihayag ng referee ang pagtatapos. Sinunod ni Cao Tian ang mga tagubili ni Tian Buong. Nagpunta sa banyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inutusan siya ng Heavenly King na talikuran ang laro. Huwag tumaya laban sa Cao Trin. Ngunit sigurado si Cao Tian, ang aking post ay mas malaki kaysa sa Cao Trin. Ngunit bakit paulit-ulit ito ng Panginoon? Subukang kumbinsihin siya na isuko ang laro ng paulit-ulit. Alamin na ang pinakalayunin ni Uranus ay manalo ng pera. Noon lang biglang naintindihan ni Cao Tian. Tumalikod si Tian Buong sa kanila at umupo sa labas ng pagsusugal. Binili
siya ng $300 milyon para manalo. Pero kung nanalo ka sa taya, ang Uranus ay mawawala ng $100 milyon. Ngunit sinabi ni Cao Tian, gusto niyang makuha ang titulong God of Gambling. Saka lang tayo makakapag-propose kay Aton. Kaya, sa huli ay tinanggihan niya ang kahilingan ng kanyang amo. Nakita ni Tian Buong na hindi nakinig si Cao Tian. Biglang ngumiti, yakapin si Cao Tian, batiin mo siya ng maaga. Malapit ang gawaran ng titulong God of Gambling. Sa lalong madaling Cao Tian, masaya. Biglang naglabas ng isa si Tian Buong. Naka-lipstick ang baril. Ilagay ito sa ulo ni Cao Tian. Binaril siya ng diretso sa ulo. Dahil na-aksidente si Cao Tian, kaya binigyan ng referee ang kanyang asawang si Aton. Halika buksan ang kanyang mga card. Sinundan ito ni Aton. Direksyon ni Ama. Dalhin ang card ni Cao Tian. Palitan gamit ang card ni Cao Trin. Panalo si Cao Trin. Tagumpay sa pagsusugal. Nanalo sa posisyon ng Diyos ng mga baraha na orihinal na pagmamay-ari ni Cao Tian. Pagkatapos Cao Tian, dinala sa ospital ng isang kaibigan. Bagamat tumagos ang bala sa sobrang bungo, sa kabutihang palad, hindi nasira ang cerebral cortex. Panatilihin ang iyong buhay. Nang magising si Cao Tian, ngunit aksidenteng natuklasan na si Cao Trin ay naging Diyos ng pagsusugal. At pakasalan ng kanyang asawa. Noon lang niya na-realize, mula simula hanggang matapos, isa lang akong sangla ng Heavenly King. Ngayon siya ay nagpasya, gustong sumali sa Cao Trin sa Danbai Contest. Isang labanan na nagpapasya sa buhay at kamatayan. Ibalik ang lahat ng nawala. Ibalik ang lahat. Ito ay cheque ng cashier para sa $30 milyon. Sinusuportahan ko si Cao Tian. Napatingin ng lalaki sa asawa. Miss ko pa ex ko. Itinaas niya ang kamay niya at sinampal siya sa mukha. Alam ni Cao Tian na si Aton. Pinipilit na pakasalan ng isang lalaki. Sama-sama nating kalkulahin ang bagong puot at ang lumang puot. Wala nang magagawa para sa isang lalaking nawala ang lahat. Inulit ni Tian Buong ang kanyang lumang trick. Hayaan ng matanda na magkaroon ng isang pares ng celestial blast. Nakaayos sa likod ni Cao Tian. Sumilip. Kapag ipinadala ang card ni Cao Tian Lap, ipapadala ang password. Sa sandaling ibinalik ni Cao Tian ang kanyang mga baraha, sumulyap lang ang matanda, agad na magpadala ng impormasyon gamit ang mga galaw. Ipinadala sa langit na hari, at natanggap ni Uranus ang signal. Ipaalam kay Cao Trin ang balita. Sa tulong ng matanda, Cao Trin 3 beses sa isang hilera. Alam ng lahat ang mga card ni Cao Tian. Sa tuwing naglalaro ka ng Cao Tian card, lahat na sobrahan, at agad na napagtanto ni Cao Tian. Nakita na ng kalaban ng lahat ng kanyang baraha, kaya ang susunod na 20 laro, lahat ng card ay hindi sumusunod. Sa parehong oras gamitin ang iyong mga daliri, kuskusin ang tuktok ng card upang malito ang paningin ng matandang lalaki na may makalangit na mga mata. Nagdudulot ng mga sakit sa mata. Ang ilang mga patak sa mata ay kailangan upang mabawasan ito. Sa oras na ito, isa-isa ring inaalis ang mga kasamang kalaban. Nang pumasok ang laban sa 21st inning, masyadong ginamit ng matanda ang kanyang mga mata, hindi makita ang card ni Cao Tian. Sinamantala ni Cao Tian ang pagkakataon upang mabilis na basahin ang mga card. Pagkatapos ay tumaya ng 2 milyon ng buong kumpiyansa, kasama nito si Cao Trin. Kapag hindi mo alam ang mga barahan ng iyong kalaban, kaya sumuko na ako at hindi na sumunod. Sa oras na ito, 3 lang ang nakaupo sa mesa na magkaharap. Sa sitwasyon ng buhay o kamatayan, isang Pilipino ang nakatanggap ng isang pares ng K. Tumaya ng 5 milyon. Inilatag ni Cao Trin ang mga card. Hindi na mapapalampas, tumawag ng 5 milyon ng direkta. 10 milyon pa. Ngunit hindi nag-isip si Cao Tian. Tumaya ng 15 milyon. Nagmalaki kagad si Cao Trin. Isipin na kinuha ni Cao Tian ang pares 2. Hindi kayang talunin si Kay. Wala nang iba kundi ang gustong madaig ang lahat. Panalo ang pandaraya kapag nagpatuloy ang dealer sa pakikitungo ng mga card. Ang card ni Cao Tian ay sa wakas, 3 card ng 2 at 10 ng card. Ang mga manlalarong Pilipino ay isang pares ng mga lumang K. 2 baraha. Ang Cao Trin ay ang street card ng JQKA. Maliban kung ang card ni Cao Tian ay 4-2S. Kung hindi, matatalo ka. Si Cao Trin ay nagkaroon ng tunggalian kay Cao Tian. Walang paraan upang gawin ang 4-2. Sinundan ng 30 milyon. Ipinakita na ngayon ni Cao Tian ang kanyang card. Kahit na 10, hindi 2. Ngunit mayroon siyang ibang paraan upang manalo sa laro. Ngunit nasa kamay na ngayon si Cao Tian. Huwag magkaroon ng 30 milyon upang pumunta dito. Agad na hilingin sa referee na bawiin ang card. Kung kailan sinusubukan niya ang lahat, tumayo si Aton. Sa kabila ng pagtutol ng aking ama, ipilit mo ang sarili mo. Kunin ang savings bilang $30 milyon. Bigyan si Cao Tian ng gambling card.
Tumingin si Kautrin. Namimiss ng asawa ko ang dating kasintahan. Itinaas niya ang kamay at sinampal siya ng malakas sa mukha. Kautian, huwag kang mag-alala sa akin. Ang 30 milyon na ito ay para sa iyo. Hindi ko na siya titiisin. Meron akong naisip. Bumalik ka muna. Sa huli, nagpa siya si Kautian na laruin ang laro. Direktang gumamit ng 30 milyon. Ngunit si Kautrin ay nagdusa mula sa kanyang asawa. Magalit. Kaya bet ko lahat, kasama ang 2 kamay. Ang mga manlalaro ng Pilipinas ay mayroon. Natatakot at nalulungkot. Umalis ka sa laro. Sa oras na ito, ibinalik ni Kautian ang mga card. Ngunit tingnan na ang card ay 10 puso. Naging alas ng palamuli, nanlamig agad doon. Tapos bigla siyang naintindihan. Eton ngayon lang, nagsagawa ng mapait na panlilinlang. Habang walang nakatingin, kung sakali, maglipat ng lihim na card. Kautrin, sa oras na ito, ilabas ang iyong mga card. Sino ang nakakaalam ng kanyang card? Si JQK talaga. Nakaramdam bigla ang buong tao. Malamig at nakakahilo ang kulog na tumama sa aking ulo. Nakita pala ito ni Kautrin. Nagtagumpay ng sunod-sunod. Maaga, itago ang lahat ng card sa kanyang sing-sing. Nang malaman ito ni Kautrin at Tian Buong, ang card ni Kautian ay 10 puso. Kaagad na inutusan ng kanyang asawa na gumawa ng isang nakakahiyang gawain. Samantalahin ang pagkakataong ilipat ang 10 kalamnan. Lumingon sa iyong sarili, pero hindi ko alam ang card ni Kautian. Ito ay bahagi 3, hindi isang 10, matapos ang gayong pagbabago. At ang mga card ni Kautrin ay wala. Kaya matalo ka sa taya. Malinaw si Kautrin. Ang isang babae ay may pagbabago ng puso. Kung hindi mo papatayin ang iyong sarili, nagpapakita ka ng kabaitan. Paano ito posible? Taos pusong tulungan ako. Kaya narito ang trick. Ayon sa pagtaya, pinutol ng talunan ng kanyang kamay. Napatingin si Kautrin sa palakol na nasa harapan niya. Mangyaring tulungan ako, master. Ngunit ang makalangit na hari mismo, hindi mapoprotektahan ng mud bodhisattva ang kanyang sarili kapag tumatawid sa ilog. Malupit na iniwan si Kautrin. Mabilis na makawala. Tumingin si Kautrin. Galit. Kunin ang palakol at lapitan si Tian Buong. Slash sa kanya. Ito ay isang bagsak. Kaya namatay siya on the spot. Pagkatapos ay tumalikod at itaas ang palakol. Sumugod patungo kay Kautian. Pagkatapos, itinaas ng gwardya ang kanyang paa. Sinipa siya sa lupa. Arestuhin siya. So on. Sa huli ay nanalo si Kautian sa laro. Ibalik ang iyong makajos na posisyon.